Hello mga ka-riders! Welcome back to my channel. Mga ka-riders, bali pangatlong video ko na to about sa Travel Authority. Kasi may mga minor din kasi na nababago eh. Sa pagkakataong ito mga ka-riders, isi-share ko lang yung mga bago kong natutunan. Dito sa topic natin guys, ang term na gagamitin natin ay Travel Authority, not Travel Pass. Kasi may Travel Pass-Through Permit or TPP po kasi na term. Baka kasi malito tayo eh. Ito po yung makikidaan ka lang sa restricted area papuntang unrestricted. Iba po ito sa Travel Authority na magiging topic natin. So, start na tayo guys. Yung mga isi-share ko sa inyo mga ka-riders, maaaring iba sa aktual yung pagkuha sa lugar kung nasaan man kayo ngayon. Kasi, paiba-iba rin po ang sistema ng LGU. Maaring sa lugar nyo ay mas maluwag or mas mahigpit sa pagbibigay ng medical certificate. Kasi ano po yan guys depende po yan kung yung lugar nyo ay maraming kaso ng COVID. Pero kung nasa San Pedro, Laguna ka ngayon, pareho tayo ng magiging karanasan. Bago po kayo bumiyahe mga ka-riders, alamin nyo muna kung required po ba talaga ng Travel Authority yung destination nyo. Ipatanong nyo sa mga kamag-anak nyo doon mga ka-riders. Kung hindi naman, alamin nyo rin kung may mga madadaanan kayong restricted area. Doon po papasok yung TPP. Punta na lang po kayo sa police office mga ka-riders kasi mas madaling kumuha nun eh. Let's say need nga ng travel authority yung destination nyo. So ito yung mga gagawin natin mga ka-riders. Kailangan yung mag-produce ng mga sumusunod na requirements para ma-submit sa police office. Ano-ano nga ba yung mga requirements na yung mga ka-riders? So, isa-isahin natin mga ka-riders ha. Yung una, yung acceptance letter or certificate of acceptance. Saan po ba nakukuha ito? Nakukuha po ito mga ka-riders sa LGU ng inyong destination. Paano nga ba kami kukuha nito mga ka-riders? Or paano kayo kukuha nito? I-state ko na lang mga ka-riders yung naging karanasan namin. Doon kasi sa pinuntahan namin sa Manawag, Pangasinan, doon sa dalawang biyahe namin, kumuha kami sa Municipal DRRMC. Tapos, through Facebook lang, kaya less hassle yung time na yon. Pero this time, may mga pagbabago nga kasi may mga naitatala din kasing kaso doon mga ka-riders eh. Kaya ang ginawa sa amin mga ka-riders, pinasa na kami direkta sa barangay. Ang problema, doon sa barangay, mas mahigpit sila mga ka-riders eh. Hindi sila nag-entertain sa Facebook. Kaya ang ginawa namin, inutusan na lang namin yung kamag-anak namin sa Manawag na kuhanan kami sa barangay ng acceptance letter. Ang problema mga ka-riders, bago ka isyuhan doon, kailangan mong mag-submit ng barangay certification at medical certificate. Ayun, next topic pa kasi natin yung barangay certification at medical certificate eh. So, yun yung sa case namin guys ha. Maaring doon sa case nyo, iba din, maaring maluwag or mas mahigpit pa sa naging kaso namin. So, alamin nyo din muna mga ka-riders. Ngayon mga ka-riders, pag nabigyan na kayo nung acceptance letter, kailangan nyong ipaprint ito. So, sabihan nyo dun sa kukuha na isend sa inyo through email or sa Facebook para ma-print nyo. Kasi kakailanganin nyo yun sa police office. So, ito na yung pangalawang requirement mga ka-riders. Ito yung nabanggit ko na kanina. Yung barangay certification. Yung barangay certification, bali manggagaling po yun sa barangay hall kung nasaan man kayo ngayon. Guys, sa barangay namin, magkaiba po yung term na certification sa clearance. Ang clearance po kasi, ito yung binibigay ng barangay after ka ma-medical at applicable lang ito doon sa mga LSI or locally stranded individual. Meaning, ito yung mga uuwi na talaga sa probinsya at hindi na babalik dito hanggat may pandemic.
Pero sa case namin, dito kasi ang hanap buhay namin sa Metro Manila, kaya balikan lang din kami. Sa barangay guys, in our case, hindi na kailangang pumunta lahat. Pwedeng isang representative lang, basta make sure lang na ma-issuehan lahat ng babiyahe. Ayun guys, so nakakuha na kayo ng barangay certification. Ang pangatlo natin, yung medical certificate. So, bago kayo pumunta sa medical or magpa-medical, guys, kailangan nyo muna yung barangay certification. Dala-dala nyo yun dun, guys, ha. Tapos, guys, lahat ng babiyahe kailangan andon. Ang tanong, saan ba nakukuha ito mga ka-riders? Ang barangay ang magsasabi kung saan ka dapat pumunta. Hindi po kasi ito nakukuha sa kung saan-saan lang. Kasi sa requirement ng police, dapat manggagaling lang ito sa clinic under ng city or municipal office. Ang tanong guys, may bayad ba ito or need ba ng swab test? Ang sagot, depende na naman po sa LGU kung saan kayo ngayon. Kasi may mga lugar na mataas ang bilang talaga ng COVID at mas mahigpit po sila doon. May mga subscribers tayo na sa city daw nila ay sobrang higpit sa pagbibigay ng medical certificate. Yung iba, ire-require ka ng swab test na alam naman nating mahal, nasa 4K pababa yan eh. At 14 days quarantine sa facility nila guys. So, paiba-iba po tayo guys ha, hindi po pare-pareho. May iba naman guys maluwag, tulad dito sa amin sa San Pedro, Laguna. Hindi na po kami nire-require ng swab testing dito. Kaya kung taga dito ka, wala ka gaanong magiging problema. Dito sa amin guys, libre po ang medical certificate sa mga LSI. Pero kung balikan ka lang tulad namin, may bayad na 150 per head. Guys, take note lang ha. Ang mga doktor sa clinic, may mga schedule yan guys eh. So alamin nyo muna kung anong oras sila andoon para hindi naman sayang yung lakad nyo. Tapos guys, depende po yan kung mahaba dun sa mahaba ang pila sa clinic na pupuntahan nyo. Kasi sa amin, medyo nasa dulo na kasi kami, kaya medyo kokonti yung mga pumupunta doon. Guys, kung sa barangay, isang representative lang, dito sa clinic, dapat present kayong lahat guys ha, kasi i-interviewin kayo doon guys eh. I-interviewin kayo, kukunan kayo ng body temperature, blood pressure, at titingnan ang physical condition mo. Baka mamaya may sakit ka eh. Kung may medical ka na guys, pwede ka nang pumunta sa police office para mag-apply ng travel authority. Pero take note na may schedule ang barangay nyo kung anong araw kayo pinapayagang lumabas. Dahil yan dun sa ipinatutupad ng IATF. At sinusunod yan dun sa police office. Katulad namin guys, naka-assign ang barangay namin every Tuesday and Friday lang. So, if Monday kami kukuha, hindi kami i-entertain doon kasi may naka-schedule na ibang barangay. Para na rin siguro hindi magkaroon ng crowd na bawal sa panahon natin ngayon. Bago kayo pumunta sa police office guys, gumawa kayo ng letter request sa clean bond paper. Bali, ito yung pang-apat nating requirement. Sa letter request, dapat handwritten ito na hindi ako pabor kasi ang pangit ng penmanship ko. Kung group travel kayo guys, doon sa isang destination lang, isang request letter lang ang kailangan. Dapat naka-indicate yung mga names, date of travel, reason, destination, at vehicles info like make, model, color, plate number. Tapos, mag-sign kayong lahat sa ibabang bahagi, guys. Guys, ang panlima natin yung copy ng driver's license. Kung yung driver nyo, guys, third party na siya, ibig sabihin, nag-arkila lang kayo ng van or nag-arkila kayo ng driver, kailangan meron siyang medical certificate na galing sa sa lugar niya din. Kung taga-ibang syudad siya, dapat meron siyang medical certificate. Okay guys, once na makompleto ng requirements nyo, pwede na kayong pumunta sa police office.
Sa police office guys, isang representative lang ang ang pwedeng pumunta doon. Hindi ninyo na kailangang pumunta lahat doon. Pag andun ka na guys, magtanong ka sa proper person, hindi kung kani-kanino, para mabigyan ka na agad ng numero para sa pila. Pumunta ka ng maaga guys, mga 8 a.m. bukas na yan eh. Tapos ang cut-off naman yan, 2 p.m. Pero sa lugar nyo guys, maaring iba yung oras nila doon. Gawa nga ng hindi tayo magkakapareho eh. Bago ka nga pala pumunta doon guys, dalhin mo itong mga sumusunod guys ha, para hindi ka na nagkakandara pa doon. Lahat ng requirements mo, yung 5, ipa-xerox mo yun ng isang copy para pagdating doon, hindi ka na maghahagilap pa ng xerox machine. Tapos, magdala ka ng sarili mong ballpen kasi bawal ang hiraman doon guys eh. Pwede daw kasing pagmula ng COVID yon. 3 days daw nabubuhay yung COVID sa guys eh, sa ballpen. Pangatlo guys, face mask at face shield. Bali yan na yung new normal natin guys eh, kaya wag na lang pasaway. Pang-apat guys, pasensya. Kasi dito guys, marami kasing kumukuha talaga dito guys eh. So maaaring magtagal ka talaga dito. Hindi yung pagdating mo dun eh aasikasuhin ka na agad. Walang ganun guys. Dapat kung sinong nauna doon, siya yung unang aasikasuhin. Tapos ang pila guys, dalawa yung pila ha. Ang pila, meron para sa application, yun yung mga mag-a-apply pa lang. Tapos yung isa naman sa releasing. Yung releasing, ito yung yung nakapag-apply ka na. Doon na ang sunod mong pila. Pero sa case namin guys, hindi siya nakukuha ng same day. Ang ginagawa namin, binabalikan pa namin kinabukasan. Pero sana dyan sa lugar mo, na kukuhanan mo, sana maibigay din ng same day para para hindi ka nababalik. Tapos guys, ito pa guys dapat pala, pag pupunta ka sa police office, at least 2 days before ng biyahe mo, nakapag-apply ka na dyan. Hindi yung ura-urada. Halimbawa, bukas na yung alis mo. Walang ganun guys. Madedenay ka nun eh. Kaya mas maganda kung mas mahabang oras yung inilaan mo para dyan. Let's say, 1 week before, nag-apply ka na, mas maganda guys. Based on our experience guys, ang pila namin sa application, nasa nasa 1 hour to 2 hours. Tapos sa releasing naman, mas madali, nasa 30 minutes to 1 hour lang. Depende po yan sa lugar guys So, sana lahat sana sa lugar na applyan mo may release agad. So yan guys, may travel authority ka na ha. Bali may mga idadagdag lang ako based sa experience namin sa biyahe. Lalo na dun sa mga nakamotor. Kung may angkas kayo guys, hindi nyo na kailangang magdala ng acrylic barrier kung yung angkas nyo ay kasama nyo naman sa iisang bahay. Katulad ng asawa nyo, live-in partner nyo, kapatid, or ka-boardmate, etc. Di nyo na kailangan ng acrylic barrier. Pero dapat may dala-dala kayong valid ID na pareho ang address nyo. Kasi pag wala, baka maging ground nyo pa yan ng hindi pa glalagay ng acrylic barrier. So, baka may parusa pa dyan eh. Kaya kung wala kayong ID guys na same address, magdala na lang kayo ng acrylic barrier. May mga nabibiling acrylic barrier nasa 700 pesos. Medyo may kamahalan din. Kaso, wala tayong magagawa guys kasi yan yung patakaran ng IATF eh. Pero kung guys, mag-asawa kayo tapos walang ID si Mrs. kunyari, magdala na lang kayo ng Xerox copy ng marriage certificate nyo. Inaano po yun guys, ino-honor po ng mga pulisyon. Sa mga mapipilitan talagang mag-acrylic barrier, sa totoo lang, medyo sagabal talaga to sa motor guys eh. Lalo pag nasa high speed na kayo, sagabal po talaga siya. Pero kailangan po nating sundin yung pinatutupad lang batas para na rin kasi sa inyo yan guys eh, para wala kayong aberya pag dadaan kayo sa mga checkpoint.
Ayun guys, sana nakatulong ulit tong video natin. Sa mga babiyahe, ride safe po mga ka-riders. Sana nagustuhan nyo yung video ko mga ka-riders. Pakishare na lang din dun sa mga nangangailangan ng video na to. Maraming salamat. Ride safe tayong lahat. Bye-bye.